Ay, kasi pa ko. Hindi kay, hindi ko ay kukukuhan. Paraiso. Hindi ko pala na-off ang mic ko. Oh, 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 oh.
All right. Rock and roll. We're back. We are back. Naka-record ba? Okay, naka-record na. Sige. Itong tanong, in this type, series of bonds are built one after another in a string. So this is rosary. Yan. Ang parallel type naman, no? Bonds are built parallel to each other and each bond which has an inlet and an outlet. Parallel. You know, nakaparallel sila. Right. So, this pond support structure supplies and drains water to and from the pond. Ano daw yung pond support structure na nagsusupply at nagde-drain ng tubig papasok at palabas ng pond? Okay? Sige nga. Number 29. Lagyan nyo po ng number. Tapos letter of your choice. B. Okay. Water pump. Support structure. Structure po siya. Hindi po siya accessory. Tanggalin natin si water pump kasi hindi po siya, ang water pump po ay hindi structure. Okay? Hindi ko din alam ang flumes na yan. Water supply canal. Again, water supply canal. Letter C is the answer. 30. These are wooden planks. So, kahoy naman siya. Okay, na nilalagay natin sa gate. Okay? Kahoy na nilalagay sa gate. Yan yung tinatanggal mo kung gusto mo buksan yung gate para makapasok ang tubig sa kanal. Anong tawag sa kahoy na yan? Tanggalin natin yung screens. Tanggalin din natin yung wing wall. Wing wall. Yung wing wall na yan usually, screen yan para sa mga ibon. Na kapag may ibon, matatrap yan dyan sa wing wall. Usually yung mga predator kasi, mga ibon. So naglalagay ka ng wing wall, pero wing wall na yan. Usually yung mga nets yan. Na pang ano ng predator, no? So between A and D, what do you think is the answer? Wood. Ano ba yung word na pwede nating associate sa wood? Boards. Right? The answer here is letter D, flashboards. Ayan o. Ayan ang flashboard yan o. Mga kahoy yan. Yan yung tatanggalin mo kung gusto mo pumasok ang tubig or lumabas yung tubig. Yan. Number 31. Factors to consider in determining the size, depth, and the shapes of fish pens and fish cages except capability of the owner. Of course, kung kaya mo. Baka hindi mo kaya. Pera ang pinag-uusapan dito. Kung gaano kalaki ang fish pen or fish cage na gagawin mo. Depende sa kapasidad mo kung may pera ka at may oras ka. Okay? Correct. Capability of the owner. Pero ang hinanap natin, except yung hindi. So lahat po ito ay okay, maliban daw sa isa. Okay? Biology and behavior of your target species. So, dapat alam mo yung behavior nila. Paano sila nasi-stress? Or kung prone ba sila sa stress or hindi? Mabilis ba silang dumami kapag tag-init or tag-ulan?
Taglamig, o ganun. Ano ang ayaw at gusto nila? Target market, natural productivity of the water. Do you think is the answer here, number 31? Saan ba daw yung exception? C or D? Tanggalin natin si A. Tanggalin natin si B. Between C and D, what do you think is the answer? People in the Zoom, Ma'am Hannah, Sir James, Sir Gilbert. Ano kaya ang sagot ninyo? Intelligent guess lang. C. Si Ma'am Nicole. Very good. Very good. The answer here is letter C. Target market. Ang target market, yung bibili ng isda. So, ang layo naman ang bibili ng isda, di ba? So, dapat alam mo yung natural productivity of the water. Pag high tide, gaano siya kataas? Pag low tide, gaano siya kataas? May ano ka ba? May natural source of water ba? Di ba? Saan manggagaling yung tubig mo? Alam mo, yung natural productivity of water. So, yung target market, yun sila yung mga taong bibili ng isda mo or fish products mo. So, ang layo naman ito. The answer here is letter C. Lahat ng to ay mga factors maliban sa letter C. Yan o, capability of the owner, biology in the behavior target of the target species, characteristic ng project site, kung alam mo kung bumabaha dyan or hindi, diba? Or natural productivity of the water. Depende kasi. Ang fish pen mo kasi at fish cage, pwede yan sa river, pwede yan sa uh, estuaries, sa ating mga brackish water, pwede din yan sa dagat. Okay? Pwede din sa lake. Number 32. This anchor is recommended for mooring involving essentially vertical tension. So yung tension daw niya vertical. Concrete block is an example of this. So example, this is your fish cage. Di ba gagapusin mo yan? Anong tawag sa mooring na example ito? Ito, anong tawag dito? Yung kinakalaban niya, yung vertical tension. 'Di ba? May vertical tension 'yan. So kapag vertical tension, ang kanyang ginagawa, ang purpose niya, bakit mo siya nilagay? Anong tawag sa mooring device na ito? Yung panggapos na to, yung pabigat na to. Sana all pabigat. Ikaw ba pabigat? Kung pabigat ka sa pamilya nyo, halika dito, alagaan kita. Charot. Concrete block is an example of this. Ano yan? Is it deadweight or embedment? Tanggalin natin si special at tension. Tanggalin natin. Is it embedment or deadweight? Intelligent guess lang. Wala namang, hindi ko naman kayo papagalitan kung mali kayo mga guys. Very good pa rin si Nicole kasi deadweight ang sagot dito. Gilbert, very good. That's deadweight. Kapag horizontal naman, that is embedment. Kapag both vertical and horizontal, yan naman po ay special. Special anchor, ang tawag po doon. Pero ang tanong kasi ay vertical. Kaya sagot natin, deadweight. Again, kapag vertical, deadweight. Kapag horizontal tension, embedment. Kapag both horizontal and vertical, it should be special anchor. Ayan, no? Deadweight. Embedment. Ito itsura ng embedment. Ito naman itsura ng special anchor. Number 33. The most commonly used net. Pag-usapan naman natin itong mga net. Most commonly used is the blank. Ano daw yun? Tanggalin natin si A net. Is it B, DD net, or CC net? Cheaper, wider.
lower labor cost. The answer here is, tanggalin natin si napakaliit naman ng CCNet. Tanggalin natin si CCNet. Malaki pala. Malaki si CCNet. Napakalaki ni CCNet para dyan. The answer here is very good, si Gilbert. Letter A. VNet or 1/4 inch mesh. Ayan po siya. Oh. Ganyan yung mga sizes niya. Pero yung pinaka-usually ginagamit ay yung VNet, yung 1/4 mesh. Number 34. How will you describe a fish tank? Ano ba yung fish tank? It looks like an inverted mosquito net. Hindi po, ano to, hapa. Okay, very good. Hapa po ito, hapa. Are you hapa? Yes, I am hapa. If you're hapa and you know it, clap your hands. Shout out. Letter B. It is a large container of liquid used in culturing fish. Pwede. It is an artificial body of water surrounded by dikes with gates and canals. It is enclosed on all sides. Ito ay fish pond. Di ba? Ang letter C, fish pond. Tanggalin natin. Ang letter D, it is enclosed by nets on all sides. But the lake bed is the bottom enclosure. This is fish pen. Kasi bottom of the lake bed is used as the enclosure. So fish pen. Answer here is letter B, obviously. B is the correct answer. #35. Where to construct a drain hole of a circular tank? Circular. Ito na kanina. Kapag rectangular, nasa rear end. Kapag circular, nasa center. Very good. Very good, Nicole. Sinasabi ko sa iyo, Nicole, akin lang ang asawa ko. Sino nagsabi nun? Si Celine. Diba? Ba't mo naman kasi inagaw, Nicole? Ijuwa niya yun. Ikaw ah. Terry. Huwag mo ako Terry. Charot. Number 36. It is the passage of water from the source that flows into edi out in the inlet. Ako na sasagot para sa inyo ha. Inlet. Number 37. It is always a part of a fish tank layout where it is used in drawing water from the source in case natural water supply is the problem. Wala kayong natural water supply. Kung na-notice nyo yung kapag may natural kayo na water supply sa fish pond nyo, yung kanal na yan, doon na lang kayo kukuha ng tubig. Tapos, through the help of the gravity, mapupuno na yung fish pond ninyo or ang fish tank nyo. Pero kung wala kayong ganong natural source, kailangan yung bumili ng water pump. Very good. Kailangan yung bumili ng water pump. Water pump po. Drawing. Ano ba yung, siya yung nagdodraw ng tubig mula sa reservoir. Correct? Mula sa reservoir, siya yung magdodraw. Ano ba yung draw? Hindi yung drawing na magdodrawing ha? Hindi ah. Pag sinabing draw, siya yung magwi-withdraw. Siya yung sisip-sip ng tubig mula sa reservoir papunta sa tank mo. So ano yun? Yan yung tanong. Ang sagot ninyo is reservoir. Hindi po reservoir. Ang reservoir po, siya yung pinagtataguan ng tubig. Pero hindi mo din naman magagamit yung tubig sa reservoir kung wala kang pang-draw ng tubig. Ano yung pang-draw ng tubig? Yan yung water pump.
Ayo ha. Niloloko nyo ako. Letter B ang sagot natin. Ha? Okay. 38. Why bamboo can be used as a floater? Ang dali-dali lang naman ito. A. Because it is cheap than the other floater. Pwede. Because it is available within the locality. Hindi naman lahat ng locality merong bamboo, di ba? Ngayon wala na. So, tanggalin natin si B. Because it is long and can save effort during construction. Because it is high in buoyancy. So, ano ba yung rason? Cheap ba siya? Sigurado kayo mura ang bamboo ngayon? Ang mahal. For me, the answer here is letter D. Because it is high in buoyancy, especially when the diaphragm is not removed. Kaya it can be used as a floater, pampalutang. Okay? 38. Which one does not belong to the group? Does not bilugan natin para hindi kayo mawala sa train of thought. Which of the following does not belong to the group? Saan yung naiiba? Yung nylon thread, PC. Yung polypropylene loop, pangtali din. Yung nylon thread, pantali din. Yung rubber strip, pangtali din. Ang net, pantali ba? Hindi po. The answer here is letter D. Does not belong to the group. Saan yung naiiba? Letter D. Panggapos kasi nylon thread, ginagamit panggapos. Ang nylon tinatawag din na polyamide. Okay? Nylon tinatawag na polyamide. So, nylon thread, panggapos. Rubber strip, panggapos. Polypropylene rope, panggapos. Pantali. Then, so, isa lang dito yung hindi pangtali. Propylene nets. Kasi nga, ano siya? Net nga siya. Hindi siya pantali. Ayan o. Yan yung tying and braiding. Yan yung polypropylene rope and twine. Rubber strips, nylon thread and cord, tapos polypropylene rope. Yung mga nets naman, ito yung mga nets natin. So, iba naman yun. Polypropylene nets, polyethylene, polypropylene, nylon nets, woven bamboo splits. Number 4. Which of the following can be used to make the cage float in the water? Tanggalin natin si letter S kasi sa subject-verb agreement, it should be float. Kasi verb siya. Alright. Which of the following can be used to make the cage float in water? Gagamitin mo para mag-float yung cage mo. Nylon net? Hindi po. Rope? Hindi po. Anahaw lugs? Ang anahaw lugs, poste yan. Ginagamit yan as poste, column. Hindi po. Steel drum. Very good. Number 41. Pero, ang steel drum na yan, pinipinturahan pa yan ng rubber painting para hindi kalawangin. Ha? Okay. Pero usually ngayon ginagamit nila parang yung mga plastic na lang, no? Mga plastic drum na lang. Yung kulay blue para halos lifetime na nagamit. 41. What anchor is recommended for sandy and muddy bottom because it digs as being pulled by the horizontal force? Kapag, ano daw yung ginagamit na anchor? Kapag pinupull siya ng horizontal force, kapag example, iaano rin ng dagat yung fish cage mo, babaon siyang malalim kasi it deals with the horizontal force. Is it special, dead weight, or embedment? Tanggalin natin si dead weight kasi siya ay para sa vertical. Tanggalin natin si special kasi para siya sa both vertical and horizontal. Ang sagot natin ay si embedment kasi embedment, it deals with horizontal forces. Very good po sa mga nakasagot. 42. In order to fix the fabricated net on the framework, what materials do you need? Pantahi. It should be tying materials.
Pag may mga butas, may mga sira, tatahiin. Ano ang gagamitin? Tying materials. 43. This design is ideal for shallow areas where water depth is less than 5 meters. Less than 5 meters. Tanggalin natin si fish pen. Okay? Tanggalin natin si fish tank. Naiwan, dalawang fish cage. Is it floating or fixed? Magfo-float ba siya kung 5 meters lang ang taas ng tubig? For me, mahihirapan siya mag-float kasi malaki din ang fish cage na yan. Doon tayo sa fixed. Kasi mababaw lang. Mababaw lang siya. I-fix na lang natin. Hindi naman magfo-float yan. Paano mag-float yan? Imang babaw nga ng... Try mo kaya, mag-float ka na mababaw ang tubig. Mababa lang ang tubig. Kaya mo ba mag-float? Hindi po. It should be fixed fish cage. Fixed type. Ayan. Less than 5 meters. Less than 5 meters. For tilapia and milkfish culture, what design of fish pen is recommended? Para daw sa tilapia at milkfish, na-discuss natin ito kanina, yan po ay rectangular. Ang circular naman para sa big head, carp. Okay, para po siya sa carp. What is true about floating fish cage? It uses materials high in buoyancy as sinker. Floater, di ba? Dapat floater. Pag mataas ang buoyancy, meaning parang salbabida, magfo-float siya, hindi siya magsisink. So, tanggalin natin. Send natin si letter D muna. The length of the mooring lines are the same as the length of the net. Hindi po. Dapat po, nakalagay nga doon at least 3 times the depth of the ocean or the seabed. 3 times. Times 3 nung taas ng dagat. Hindi siya the same. So, tanggalin natin din si D. All construction materials are the same. Pareho lang ba ang ginagamit sa fish cage at fish pen? Hindi po. Sa fish pen, gumagamit tayo ng mga anahaw logs. Di ba? Bamboos. Sa fish cage, gumagamit din ng bamboo. Pero may mga, hindi din sila pareho ng material. May iba talaga. B, aluminum cylinder can be used as a cage flotation unit. Pwede. Kasi hindi yan nakakalawang eh. Okay, aluminum cylinder can be used as a cage flotation unit. Number 46. In hatchery operation of tilapia, the mesh size for grow out is what? Ang 0.5 mm para ito sa hapa. Kaya nga gumagamit tayo ng fish nets para hindi lumabas yung fingerling. Ang fingerling kasi sobrang liit niyan. Or mga larvae, sobrang liliit talaga niyan. So, dapat maliit. Ang 0.5 mm, napakaliit talaga niyan. Yung parang sieve ng, nakaano kayo ng flour, mag-sift ng flour, na ganun kaliit yung kanyang butas, 0.5 mm. So, hindi ito. Ang tinatanong kasi grow out, meaning malaki na ang isda. Hindi na siya, yung example tilapia nga yung nasa question. Kapag malaki na ang tilapia, hindi na siya lalabas kahit 20 mm, 2 cm. Ito, 2 cm. Okay na yan. Hindi na lalabas ang tilapia kasi ang tilapia malaki na i-grow out na nga, lumaki na nga eh. Ito po. Tanggalin natin. Ito, the answer here is letter D. 2 mm. Very good. 47.
Why is it nga ang B-net is the most popular among the nets in cage fabrication? Because it is always available in the market, because it is the most recommended by most fishermen, because it is expensive, or because it is cheap and it can lessen construction cost, labor cost. Answer here is letter D. 48. Materials commonly used in the fabrication of synthetic fiber ropes are as follows. Which of the following is recommended for the high strength and high shock absorption requirement? Ano daw yung maganda? Yung matibay talaga. At kaya niyang mag-absorb ng shock o kahit bardagulan. Kahit magalaw yung mga isda, hindi pa rin siya nasisira. Ano daw yung mga material na yun? Those material is made up of nylon or polyamide. 49. Fouling. Yung bumabaho, fouling is the process by which an object or materials get extremely dirty or impure. So fouling, nagiging madumi, mabaho, malangsa. So offensive to the senses. Pangit na, mabaho pa. Ganon. For longer life and less fouling attachment, floats used may be covered with protective materials such as what? Ano yung pipinturuhan mo siya ng ano? Or ika-cover mo siya ng ano? Oil? Hindi po. Hindi oil. Hindi rin plastic. Number 49. Intelligent guess lang. Wala namang, hindi ko naman kayo papagalitan kung mali yung sagot ninyo mga guys. Pero very good. Very good si James. Very good si James. Rubberized canvas. For longer life and less fouling attachment, floats used may be covered with protective materials such as rubberized canvas. Very good. 50. A device used to strike or deliver blow that is martilyo. Hammer. Carpenter's best friend. Ang martilyo ay tinatawag na carpenter's best friend. Best friend siya ng karpentero. Ano? Hammer. 51. It is the most popular type of measuring tools, usually 6 or 12 inches in length. Ay, ang haba naman ng 12 inches. Doon na lang ako sa 6. Carry pa. Charot lang. It's ruler. Ikaw ba? Ano bang gusto ninyo? 6 or 12? Okay na ako sa 6 inches. Coach, okay lang ba sa'yo to? Okay lang yan. Charot lang. Sinacharot ko lang kayo. Malamalok kayo guys. 52. It is a curved and handheld aquaculture tool for harvesting grain crops or cutting grasses for hay. Minsan may mga damo dun sa fish pond. Dapat gapasin. Or if you are growing mga seaweeds, anong gagamitin mo to harvest seaweeds? Sickle. Very good. 53. The most correct. Sickle. The most versatile and widely used shovel used for digging, scooping, or shoveling dirt from one point to another. Ano yung pinaka-versatile? Anong shovel yun? It's the round point shovel. Very good. And number 54, a device for measuring the weight of an object. Napakadali nito. Weighing scale. Bibilisan natin kahit hindi tayo umabot ng 9 p.m. Ako'y naaantok din at nabuboringan na din. Tatapusin na lang natin ito hanggang 75 items. Kahit hindi tayo umabot ng 9, okay lang ba sa inyo? Sobra na sa akin ang 3 hours. Nakakaano na yun. Nakakasakit na sa ulo. Oo. Tapos bukas, ano tayo ulit? Lesson ulit tayo bukas. Kasi December 3, dapat
may klase tayo. Birthday ko yung December 3. Okay, birthday ko. Dadagdagan na naman ng isang taon ng aking buhay. Pero glory to God for the sustenance and for the blessings. You are God's blessing to me. Ay, my birthday, December 3. Wala ba kayong paano dyan? Charot. Bukas ha, magka-class ulit tayo. I-postpone natin yung December 3. I-advance natin sa December 2. Ha? Okay po. Happy Fiesta. Happy birthday lang. Sir James, happy birthday lang. Happy birthday lang. Sa akin. Pwede din ako mag-class sa December 4 kung gusto ninyo. Ang dami kasi nating aaralin dapat. Okay lang. Number 54, a device for measuring the weight of an object, weighing scale. Which of the following measures is not in accordance with the proper care of hand tools? Not. Paano ba alagaan yung mga hand tools? So, ito lumalabas talaga ito guys sa board exam, promise. Ang mga tanong actually sa board exam, mga bago yan. Hindi natin yan nadidiscuss. Pero more on reading, more on situational, kahit sa agriculture, kahit sa aquaculture. Ang daming tanong about aquaculture ngayong November. Last board exam, ang dami ding mga electrical, yung mga basic concepts. Pero yun ay hindi naman talaga word for word na nadidiscuss. Pero kapag nakikinig kayo ng mga discussion, nagbabasa talaga kayo, na i-enhance yung comprehension ninyo, yung critical thinking. So kahit ano namang tanong ang ibibigay doon sa iyo, masasagot ninyo. I fear nga maraming top-notchers ang papasok sa TLE ngayon. Yun nga lang, ang daming hindi nag-enroll sa SBRTC. So feeling ko, kung may top-notcher, feeling ko sa ibang review center, kasi ang dali ng TLE daw ngayon, promise daw. Cross my heart. Ang daming papasok sa top 10 na TLE. Yung nga lang, kasi ang liit lang nang nag-enroll dito sa SBRTC, kaya nga I really encourage you guys, may makakilala kayo, hatakin nyo sila na mag-enroll dito para dumami tayo, para mas masaya ang discussion. Ngayon nga, ilan lang tayo ngayon? 4 lang kayo. So, dapat dumami tayo. Okay? So clean your tools after use. Tools should be kept in a box or cabin tool. When rust form on tools, remove it by using a fine abrasive cloth. Store hand tools in wet. Okay, dapat babasa. So very good po. Letter D. Very good po. Dapat hindi basa kasi basa kakalawangin. Not ang hinahanap na. 56. This is a tool used for measuring the distance between two symmetrical opposing sides. It can be like a compass with inward and outward facing points, and tips can be adjusted to fit across the points to be measured. Two symmetrical opposing sides. Ibig sabihin, bilog siya. Okay, di ba? So, bilog siya. Para siyang compass na may ganto. Yan. So, kapag mag-propose ka sa jowa mo, ibigyan mo siyang sing-sing. So, dapat alam mo kung gaano kalaki ang kanyang daliri. So, gagamitan mo habang siya itulog, gagamitan mo ng caliper para malaman mo kung gaano kalaki yung size ng kanyang daliri. Oo, para magkasya naman, sayang naman kapag hindi magkasya yung binili mo na wedding ring or engagement ring. O, di ba? May idea na kayo, no? Kailan ka ba, Sir Gilbert, magpo-propose sa jowa mo? Dapat may caliper ka para alam mo kung ano kalaki ang kanyang daliri. Ayan. Para kasya yung sing-sing na mabibili mo sa kanya. And quality indicators of using screwdrivers. Blade meta. Ano ba yan? Blade ba yan? Wala mo. Blade metal, handle and bar attachment materials, screwdriver tips. Ayan, ay all of the above the answer dito. All of the above. Number 58. The following are guidelines for avoiding hand tool injuries exam. Dapat right tool for the job. Dapat tamang tool sa trabaho, di ba? In good working condition siya. And then, proper
storage. And then, watch your body. Hindi po. Do not watch your body. Kasi if you watch your body while you are gumagamit ka ng martilyo, eh di mapupukpok mo yung kamay mo. Don't watch your body. Watch what you're doing, di ba? Watch your hammer, watch your hand, di ba? Watch me, Nene. Watch me, Nene. Ganun. Dancer. Yes nga, James. Kaloka ka. Kurutin kita. Charot. A tool used to tighten or loosen screws. Of course naman, sagot naman dito yung obvious. Screwdriver pa. What is the most important reason why we maintain our facilities? Pinaka-importanting rason kung bakit kailangan i-maintain natin ang mga facilities natin. Assures readiness of installed equipment. Extend the useful life of facilities. Improve morale of human resources. Properly discard hazardous waste. Ano yung rason kung bakit kailangan natin na alagaan yung mga facilities para magtagal din ang kanilang buhay? Okay? Kasi nga kapag masira yan, malaking gastos, malaking kawalan. So kailangan na alagaan natin ang ating mga facilities to extend the useful life of our facilities. Letter B. Sahin na lang natin ito. Gains from maintaining facilities. Ensured safe environment. Diba? Safe, kung na-maintain yung facility mo, safe of course ang environment. Sunod, improve morale of human resources. Reduce operational cost. Increase production. Prolong life of facilities. Pero, kasi nga walang safety dito. Pero kung may nakita kayong safety, ano ang sasagot natin? Safety. Ha? Kung may option na, kung may nakita kayong option na extend the life of facility, merong for the safety of the people working, ano ang pipiliin nyo? Between safety and extend the life. You need to choose safety talaga, guys, kapag may option na safety. Dito kasi walang safety na option. Number 5, ang prolonged life of facilities. Diba? Andun din kasi yung improve morale of human resources. Tapos, yung properly discard hazardous wastes. Wala. Ito'y wala talaga. Okay. So, between the human morale and the resources, ang nakalagay sa libro ay extend the life of the facilities. Pero yung nga, sinabi ni Coach dyan, kapag may nakita kayong safety, basta all about safety ang pinag-uusapan, isasagot talaga ninyo safety. Kasi safety first. Pero wala naman. Kaya ang sagot natin letter B. Most important. It is a comprehensive list of maintenance and its incidents. Comprehensive list. Ano ba pag sinabi natin comprehensive list? Dalawa lang yan. Tanggalin natin si checklist, tanggalin natin si housekeeping maintenance kasi wala yan, panggulo lang yan. Sa libro, dalawa lang yan eh. It's either a schedule or a program. But what is the difference between a schedule and a program? Pag sinabi natin schedule, specific. Pag sinabi natin program, kabuuan, comprehensive. Kapag program, kabuuan or comprehensive. Anong sagutin niyo? Kapag program, it speaks of general, kabuuan or comprehensive. It covers everything. Pag sinabing schedule, specific tasks. Tinatanong ba dito specific task or comprehensive? Ang tinatanong, comprehensive. Kaya ang sasagot natin, maintenance program. Tama ba mga guys? Tama eh, ako na ito nagsasabi. Ayan. So, maintenance schedule naman, specific yan. 62. This is the best reference for the proper use and maintenance of equipment.
Of course, it's the manufacturer's manual. Okay? Or user manual. User manual or may manufacturer's manual. 63. The 5M. Matandang, mayaman, madaling, mamatay, mag-asawa ka na, marami kang money. Ganon. Kailangan natin ng manpower, kailangan natin ng materyales, kailangan natin ng methods, kailangan natin ng machine, at kailangan natin ng pera. Yeah? What makes other options wrong? Because of the word management and maintenance. Ang 5M sa maintenance program, dapat meron kang tao. Meron kang consumable, ano yung mga materials na gagamitin nila. Kasi may tao ka, wala ka namang materials, paano sila makakagawa? Dapat mayroon kang standard operating procedure. Ano yung unang gawin? Ano yung pangalawang dapat gawin? Ano yung pangatlong dapat gawin? Ano yung pang-apat na gagawin? Dapat mayroon kang method or steps or procedures. Tinatawag yan na standard operating procedure na acceptable ng industry. Ganun po ha, methods. Pang-apat, machine. Dapat may makina ka din eh. Aanin mo yung consumable mo kung wala ka namang makina. 'Di ba? And then, of course, you need money. Kaya nga, mag-aasawa ka ng matandang mayaman na madaling mamatay. 'Di ba? Para magkaroon ka ng maraming datis. More datis, more happiness. Happiness. Ganun. More datis, more happiness. Sino nagsabi noon? Si Hello Universe. Sino si Hello Universe? Si Ann Jukartakor. 'Di ba? Na ngayon ay may kaso. Fraud. Updated kayo sa Miss Universe. Ganun. Hello, Universe! Swaymak. Pag sinabing swaymak, ano? Maganda. Ikaw ba maganda? Or nagmamaganda lang? 5M's and power, money, methods, machines, and materials. The key factors that contribute to a successful maintenance program. Reliability of equipment and facilities, maintainability of equipment and facilities, documentation, and all of the above. Usually, all of the above yan, no, kapag mga ganito. Kapag may more than 2 options na parang tama, i-ano mo na lang, all of the above. Ayan. Yeah, basic rules. So. Remove mo daw yung mga lupa sa digging tools mo after use. Never put your tools away wet. Dapat hindi daw sila basa. Kasi kakalawangin. After use daw, wipe mo daw yung metal parts. Ganun. Tapos, lagyan mo ng WD-40. Yan yung oil. Yung protective oil nila. WD-40. Pero sa board exam, kapag ang handle daw ay wooden handle. Wooden handle. Example, hammer. Ano daw yung ilalagay mo sa wooden handle ng hammer? It should be linseed oil. The answer should be linseed oil. Ano yung ipapahid sa wooden, mga basta wooden, linseed oil. To protect them from weathering of a wooden handle of tools, you should use linseed oil. Okay, pero kapag metal parts naman, shears, plastic parts, to wipe it clean, you need to use penetrating oil known as WD-40. Okay, so regular sharpen your, dapat matulis daw, ganun. Thoroughly clean any tools that have been used for fertilizer application. Kasi ang mga fertilizer ay kaya niyang i-corrode ang mga metal parts. Alipin sa pera. Oo. Kapag ako, bibigyan ako ng ano, Gora ako yung girl. Charot lang. Virginity or 10 million pesos? 10 million pesos. Charot.
For extra rust prevention, fill a gap. Fill a 5-gallon bucket. Ganun ba yan? Bahala na. Okay na yan. Proceed na tayo. The most common farm tool accidents are caused by the following. Failure to use the right tool. Failure to use the tool correctly. Hindi nyo alam paano gumamit. Hindi sharp yung edge. No? Failure to replace or repair defective tool. And then, hindi mo siya na-store ng maayos. Yung mga rason kung bakit nagkakaroon ng aksidente sa paggamit ng mga hand tools. Number 65, last 10 items. Which of the following is the main cause of project failure? Nagkakaroon ng project failure because of, is it letter A, low cost of development? Low cost of development. Poor planning. Economic considerations. Proper record keeping. Okay. Na-fail yung project. Ano yung cause? Kapag konti lang yung gasto, ibig sabihin matipid. Ang matipid, kung matipid ka ba, mafe-fail ang business mo? Hindi, di ba? Matipid ka nga, low cost. Pag sinabing low cost of development, yung gasto, konti lang. Hindi ka napagasto ng marami. Maganda, di maganda. Proper record keeping. Di maganda kasi nare-record mo yung mga financial flows. Diba? Yung mga gasto, yung mga expenses, yung mga, lahat-lahat nare-record mo. Di maganda. Economic consideration, di maganda kasi kino-consider mo na, ay, ang mahal pala ng mga bilihin, kaya dapat ganito, ganyan, ganyan. No? Kino-consider mo, economic considerations. Poor planning is the main reason kung bakit na-fail yung mga projects. Hindi na plano ng maayos. Hindi nakita yung mga worst case scenarios. Walang plan A, plan B. Dapat meron tayong litigation, di ba? Plan B, kung ma-fail yung plan A, dapat meron tayong plan B. Number 66, what is needed to analyze demands of a particular job in relation to them, to their qualification of a job applicant? Should be job requirement. What should be prepared in order to estimate the quality of materials and resources needed to complete the work? What? Pag sinabing what, ano? Ano yung i-prepare mo para ma-estimate mo at mabilang mo kung ilang mga material ang gagamitin para ma-kompleto mo yung trabaho. Ano yung isusulat mo? What? Anong keyword? Material. Resources. Estimate. Mali ito. I'm going to correct. It's not quality, it's quantity. Quantity. What should be prepared in order to estimate the quantity of materials and resources needed to complete the work? Sige nga. James, kung hindi ka pa tulog. Sige nga, Gilbert, kung hindi pa kayo tulog. Sige nga, Nicole, kung hindi kayo tulog. Baka tulog na kayo dyan. Ay, gising pa si Nicole. Very good. Bill of materials. Very good. Very good. Bill of materials. No? Number 68. What is not included when preparing a bill of materials? Dapat meron kang kind of material, quantity of material, and cost of material. Pag sinabing kind of material, ano yun? Kailangan mo ng alambre, tying, kailangan mo ng ano. Diba yung mga kind of material? Description of materials. Yun po yung kind of materials. Description of materials. Ano yung bibilihin mo? Pako. Number 2, kawayan. Number 3, net. Tapos, quantity. Ilang kawayan? 100. Ilang kilo ng pako? 25 kilos. Hindi ko alam. Basta ang cost, magkano? 1 kilo ng pako, magkano? Ganun.
So wala dapat quality. Wala dapat quality. Not included ang quality. Hindi na nilalagay kung class A, kung class B, hindi na po. Hindi na po yan hindi mo yan makikita sa bill of materials. Ito lang makikita mo. Kind of material or description of material, quantity of material, and then cost of material. Yun lang. Walang quality. Hindi na na-specify kung class A, class B, wala na. Okay? 69, favorite number ni James. Sana all. If the unit cost of 1 elf load of gravel is 1,400, how much is the cost of 3 elf loads of a gravel? Isang elf daw, 1,400. Eh, tatlo ang in order mo. Times mo lang. 1,400 times 3. Ganun lang siya kadali. It's 4,200. Diba? Times mo lang sa 3 yan mga guys. 70. Last 5 items. How will you estimate the time needed to complete a work activity? Paano mo ba ma-estimate na kung kailan mo matatapos yung isang trabaho? Paano? Mag-hire ka ng laborer? Gagawa ka ng feasibility study? You follow a project proposal? Or you prepare a work schedule or program of work? Iba, yan, very good. Very good si Nicole at si James. Single kayo? Dalawa? Kayo na lang. Charot. Charot. Number 71. What is the listing of activities in the relation to manpower requirements? Okay. Ito yung mga tatrabahuin natin. Maghuhukay kayo ng fish pond. Tapos kailangan meron tayong 10 tao. Ito gagawin yung magbabakho. Ay, magbabakho pala dapat isang tao lang pala. Sorry. Isang tao lang. Bakho, isang tao. Magluluto ng merienda, dapat may 2 tao. Charot. Number 3, dapat hahakot ng mga bamboo. Oh, dapat ilang. So that's project programming. Listing of activities in relation to manpower requirements, project programming. 72. The number of days allotted to complete a work activity is dependent on what? Kung sa araw na yan, ilan yung tao mo? Di ba? Ilan dapat yung tao na magtatrabaho sa gawain na yan sa isang araw? The number of days. Kasi kapag marami yung tao, malilesen yung days. Kapag magbawas ka ng tao, syempre mas matagal siyang matapos. So anong tawag doon? The number of days allotted. Number of days. Days. Ano ba dito ang day? Days. Weekly ba? Monthly ba? Yearly ba? Or the daily? Days na kaya. Ang ginawa ko naman kayong grade 1, guys. Sorry, guys. Alam nyo to. Basic. Anyway, number 73. Which of the following is a function of a project caretaker? Alam ko mahihirapan kayo nito. Hindi na kayo grade 1 ito. Number 73. Sige nga, lumagot kayong lahat, malapit na matapos. Ito, 3 items na lang ito, guys. So, makipag-coordinate naman kayo, guys. Kurutin ko kayo isa-isa pag makita ko kayo. Ay, ikaw palang James Victor na kausap ko sa Zoom, hindi ka sumasagot. Okay, delegate work to others. Sabi ni sabi ni Gilbert, didn't. Tanggalin natin feasibility study. Tanggalin natin si secure loan from the bank. Ang project caretaker, yung fish pond caretaker, ito ha. Fish pond caretaker ka. Ano yung ginagawa ng fish pond caretaker? Ikaw yung magfo-form ng functional working team. Ikaw yung magfo-form ng functional working team. And that includes delegation work to others. But it is really you
who forms a functional working team. Because that's a project, that's a fish pond. Ang caretaker, siya yung talagang nag-overseer ng, nagpo-form talaga siya ng functional working team. Nagmo-monitor, nagde-delegate ng work, ganun. Hindi lang siya work delegation. Nandun din yung supervision. Okay? That's the purpose of the fish pond caretaker. Kaya na, the fish operator or caretaker acts as overseer of the project. Ayan na, dami niyang ginagawa. Plans ahead. What are to be done on time. Yung parang nagmamanage yun, supervisor din siya, no? Keeps his coworkers well informed of the activities. Project head din siya. Follows working plan. Yung mga ano din siya, management din siya, work management din siya. And forms a functional working team in order to carry out the plan as scheduled. May letter D pa to. Kinapipaste ko lang sa libro. Mali yung grammar nila. Charot. Anyway, the answer here is form a functional working team. Huwag niyo ang kakalimutan ha, Nicole. Very good. Hannah, very good. 74, reporting needed materials for a project to appropriate person facilitates what? Kung ano yung mga kailangan na materyales, na-report mo sa caretaker or sa fish pond caretaker, ano yung nakakatulong yun sa ano? Nakatulong yun na materyales ang ating pinag-uusapan. It's not record keeping. Of course, ire-record yan. Pero for what? Bakit ay, Gilbert, kulang tayo ng ng pagkain ng isda. Bibili tayo. Ilan yung kailangan? 10 sako. Kung 1,000 yan, bawat sako, kailangan natin at least 10,000. For delivery, magbibigay tayo ng 300 lang or 500. So at least kailangan natin ng 11,000 na cash. Funding of the project. Kasi nga kailangan natin ng bumili ng bamboo. Kailangan pa natin bumili ng 10 kawayan at saka nets na rolyo-rolyo. That is needed. Reporting materials na kulang, kailangan yan for the funding of the project. Para alam mo kung ilang pera yung i-withdraw mo or utangin mo sa cooperative, di ba? Or sa lending app. Anong lending app ang legit na hindi ka ipapahiya? I-message nyo sa akin mamaya, mangungutang ako. Correct ba, Hana? Ang sagot natin dito, letter A, ha? Nire-report natin ang mga materials na kulang or hindi pa dumadating para, of course, guys, para sa funding. Pera kasi ang gumagalaw. Kailangan ng pera. Mukha tayong pera. 75, the last item. How do you choose fish that are suitable for pond culture? Paano ka pipili ng isda? Kung sirena or shokoy ang papalanguyin mo sa fish pond, should be endemic. Teka dyan ba? Must have a delicate flavor. Fish should be resistant to pests, diseases, and parasites. Fish must be a fast grower. Kasi nga, yung iba pumili din. Sandali lang guys ha. May bubuksan lang ako.
I-research ko pa yung sagot sa sa item number 75. Bear with me. I think, guys, that the answer there should be sa tanong na to, how do you choose fish that are suitable for pond culture? Fish should be endemic. Kung endemic, taga dyan. Taga Pilipinas talaga na isda. Fish must have a delicate flavor. Dapat masarap. How? Paano? How do you choose fish that are suitable for pond culture? Una-una, tanggalin natin si letter B. Tanggalin yan. Okay, so tanggalin natin si letter B. Tanggalin din natin si... Dapat ba fast grower talaga? Pond culture. Ang consideration kasi dito, pond culture. Okay? Pond culture. Fish should be endemic. Actually, ang tilapia, guys, hindi yan taga Pilipinas. Ang tilapia is, scientific name ng tilapia ay dalawa yan eh. Oriocomis yan eh. Oriocomis niloticus, taga Nile River. At Oriocomis mozambique, taga Mozambique sa Africa. Okay? So, Oriocomis mozambique or Oriocomis niloticus. So, hindi sila taga Pilipinas. Ini-introduce species lang. Ganun din, guys, yung dalag. Ang dalag, hindi yan taga Pilipinas. Actually, guys, taga China yan. Dinala yan sa Pilipinas during the Ming Dynasty. Ganun din yung puyo. Yung puyo. Sa China din nanggaling yan. Ang tilapia, hindi din taga Pilipinas. Yung karpa, hindi din yan taga Pilipinas. Kala nyo, taga Pilipinas yan. So, hindi naman requirement talaga yung endemic when it comes sa pond culture. I think that the best answer here that the fish should be resistant to pests and diseases and parasites kasi hindi naman lahat ng isda ay ideal for pond culture. Yung hanapin nyo, yung hindi siya masyadong lapitin ng sakit at parasite at 'di ba? Para naman na of course, hindi naman masira yung negosyo mo kasi negosyo 'yan, 'di ba? So, instead na mag-focus ka in the diseases and parasite, magfo-focus ka lang sa pagpapalaki at pagpaparami ng isda na 'yan. So, I think that the best answer here should be the fish should be resistant to pests, diseases, and parasites. So, that culminates our first class. This is Shervan's Review and Tutorial Center. And guys, I hope you learned something. And we're going to have our discussion again tomorrow, same time. Ma'am Clarice, kindly assist us tomorrow instead of Wednesday. Bibigyan ko lang kayo ng mga files, no? Kapag meron tayong exclusive group. Sir Brian, add mo lang ako. Sir Clarice, add mo ako doon sa exclusive Facebook group kasi ako na lang mag-a-upload doon, Ma'am Clarice, nitong ating live. And yung mga files ay i-upload ko rin doon. So, add mo lang ako doon. Comment mo ako kapag andun na ako para doon na i-upload ko na lang doon yung recorded nitong video at yung mga files na kasama nitong video. At tandaan guys, sa yung files na ibibigay ko sa yung mga answer keys doon, mali-mali. Okay? Focus kayo, stick kayo sa answer natin dito sa video. And if you have
questions, pwede kayong magtanong sa akin sa GC kapag meron tayong GC. Meron ba? Member ba ako doon? Any question, guys, you can ask me there. Kung gusto nyo magpa-drill, ask me doon. So, ang pagpapadrill natin sa GC, tanong, tapos sasagot kayo, ako yung magpa-final sagot. Tapos next question, sasagot yung mga classmates ninyo, and then ako yung magpa-final rationale. And then another question, sasagot kayo, and then ako yung magpa-final rationale. Ganun ha, magpapadrill kayo para sayang naman guys na kung may tanong kayo, diretso ninyong itanong sa GC at ako sasagot anytime, anywhere. Basta free ako. Tutulungan ko kayo. Magiging study buddy tayo doon sa GC. Lahat ng itatanong ninyo sa akin, doon ninyo sa GC itatanong para isahan na lang yung sagot. At yung mga magbabasa doon, may mag-learn din based sa inyong mga questions. Okay? I believe some of you are cum laude, magna cum laude, matatalino. Some of you are future top-notchers. I really acknowledge na matatalino talaga kayo dito. Okay? And yung sa mga feeling nyo, hindi kayo ganun katalino, let's learn. Kaya nga, nagre-review tayo para maging matalino tayo. Kasi hindi pa tayo ganun katalino. Ako, I believe marami pa akong dapat malaman. Hindi pa ako ganun katalino. So, there's always a room for improvement. Tandaan nyo yan. And you will be the best version of yourself. Hindi kailangan the best ka compare sa mga classmate mo. Okay lang magkamali ka. Importante, you become the best version of yourself. You became better today than yesterday. Yun ang importante. Kasi sa mga magkaklase kayo, may mga classmate talaga kayo na sobrang advanced, sobrang talino, sobrang lodi. Ikaw na. Di ba? So, huwag kayong mag-feel feel inferior. Ang tandaan niyo, yung importante, you became better students. Ayan. So, if you have any questions sa GC nyo, itanong sa akin, call my attention, tapos ako isasagot. Tapos, yung mga files na ibibigay ko sa inyo, may mga mali sa answer key, kasi hindi ko na din naman ma-edit kasi PDF at hindi din naman ako makagawa na ng yung parang summarize na yung file ko na lang ibibigay ko, tapos aaralin ninyo. Make time talaga na mag-aaral. Kasi nga, review ito, board exam ito. Para one take lang kayo. Para last board exam niya ninyo sa March 2026. Yun lang. Bye-bye and God bless everyone. Have a good night's sleep.